Tayo po ngayon ay hahandugan ng isang awit mula sa Young Voices of the Philippines sa pinamagatang The Bells at Christmas. Can you hear the bells? Music from heaven, the good news they tell. Daylight is dawning, the sun is the Emmanuel. From every heart comes a joyful noel. Hear the bells sing, darkness is over, now breaking to song. Hear the bells ring, there are no strangers, in Christ we belong. Listen, the bells are ringing, rejoice with angels singing. Peace to your heart is bringing, His treasure you are. Listen, the bells are ringing, rejoice with angels singing. Peace to your heart is bringing, just follow the star. The bells are ringing, and everyone listens to the music of the chimes on joyful Noel. And to every heart comes the sing of the vision with light from above that looks wonderful. Rejoice with angels singing, peace to your heart is bringing, just follow the star. Ding 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 dong, ding 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 dong, ding dong. Ding 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 dong, ding 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 dong, ding dong. Ding 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 dong, ding 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 dong, ding dong. Ding 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 dong, ding 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 dong, ding dong. Pinagdarasal po natin ngayong araw na ito ang mga senior citizens who are unable to work and leave their homes. Ako ang iyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo ay nilikha ko, kaya't tungkulin kong kayo'y iligtas at laging kalingain. Minamahal naming Diyos Ama, pinangahawakan namin ang pahayag na ito mula kay Isaías para sa aming mga mamamayang may edad, lalo na ngayong may pandemya. Panahong nag-aalala sila bilang isang sektor na madaling kapitan ng sakit. Panahon na hindi na nila maisagawa ang mga dati nilang gawain. Panahon na kinakailangan silang manatili sa kanilang mga tahanan ng ilang buwan na at hindi makasama ang mga mahal nila sa buhay. Kanlungin mo sila sa iyong pagmamahal. Ikaw ang pagkunan nila ng pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu, lalo na pag pinanghihinaan sila ng loob. Pagkalooban mo sila ng tuwa at kapayapaan, na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Gabayan mo po silang isagawa ang mga bagay na nagdudulot sa kanila ng tuwa. Salubungin nila ng may galak at tiwala ang bawat umaga na puno ng pananalig sa iyong awa at pagpapala. Bigyan sila ng katiyakan sa bahagi nila ng iyong misyon. Mapuno nawa sila ng pagmamahal ng kanyang mga pamilya. Ipagkaloob mo ang kanilang mga pangangailangan upang manatili silang malusog, malakas at may kasiyahan. Wala sino man ang hindi mo binibigyan ng pagkakataon kahit pa sila'y matatandang may edad, tulad ng ginawa mo kina Zacarias at Elizabeth, na pinagkalooban mo ng anak na maghahanda sa pagdating ng manunubos.
Ama, ikaw nawa ang maghawan sa daraanan ng mga matatandang may edad patungo sa iyong presensya. Salubungin at ipagdiwang nila ang Pasko ng may buong lugod at ganap na pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus at sa makapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nararayan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao, ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan naming ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban, upang ang pagiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Magsiupo po. Mapagpalang araw sa iyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream na handog sa inyo ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, GMA Network, Facebook page, Moments with Father Jerry Orbos at mga partner pages. Ang tema ng ating mga misa na pagsasamahan natin sa mga susunod na mga araw dito sa Shrine ay Pascovid, Halina Jesus, Banal na Diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Louis Ponsalan, SVD. Magsisimula na po ang misa, magsitayo po. Misa de Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pagmisa, Paskong dakilang araw. Ang awit na handog sa Mesiyas, mayroon pang kasangitan, at ang turo tuloy ang kanta, may saliw din ng kwandereta. Misa de Gallo sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, ang liwanag ng Espiritu Santo ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Father. Tayo ay sumapit na sa ika-4 na araw, ika-4 na umaga ng ating simbang gabi. Sa umagang ito ay maririnig natin ang pagdalaw ng anghel na si Gabriel sa mag-asawang Sekaraya at Elizabeth na hindi pinagkalooban ng anak sa matagal nilang paghihintay na magkaroon ng anak. Sa pagdating ng anghel sa mag-asawang ito ay kanyang ibinalita, "Dininig ng Diyos ang inyong panalangin." Mga kapatid sa pananampalataya, sa umagang ito, maniwala tayo at tayo ay manampalataya na lahat ng ating panalangin ay dinidinig ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga banal at mga anghel, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin, dadakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, hugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ay tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon,
ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at sinabi, "Napakita sa akin ang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po para sa paggalang ng mabuting balita. Hallelujah. Hurry, the Lord is near. Hallelujah. Hallelujah. Hurry, the Lord is near. Hallelujah. Hurry, the Lord is near. Hallelujah, hallelujah, hurry, the Lord is near. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang ari ng Huda, may isang sacerdote na ang ngalay Zacarias, sapagkat ni Abias, at mura lin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat bahog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungguran noong at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote.
nang sila'y magpapasararan ayon sa kaugalian ng mga saserdote. Siya ang nahirang ng maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras pagsunsunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nanalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidilan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Diningin ng Diyos ang panalangin mo. Kayo'y ni Elizabeth ay magkakaanak na isang lalaki at Juan ang ipinangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningning ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalasing sa sinapupuan pa lamang ang kanyang ina mapupupos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel nang pamunubalikin niya sa kanilang Panginoon Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduhin ang mga ama at ang mga anak at panambalikin sa dahan ng matuwid ang mga suwaihil. Sa ngayon, ipaghanda niya ang isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at ngayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, nalilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingkat hindi ka magkakasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila ang nakita siya ang pagpangitahin at siya ay nanatiling bibi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at nagli si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap
Ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Reverendo. Tayo ay sumapit sa ika-4 na umaga ng ating simbang gabi. Marahil karamihan sa atin dito ay nakakakumpleto ng simbang gabi hanggang ngayon. Hari nawang makumpleto natin ang 9 na umaga ng ating pagdarasal at pagsasakripisyo ng ating paghihintay sa kapanganakan ng ating mananakop. Sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang lugar ng daigdig at iba't ibang lugar ng Pilipinas, kayo rin po ay binabati namin ng isang magandang umaga at maligayang Pasko. Sa mga taga Cebu at Visayas, ang tangi kong masasabi ay maayong buntag kaninyong tanan. Marami ring mga Pilipino ang nakikinig at dumadalo sa ating misa sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa Australia at kung saan-saan pa. Mga kapatid sa pananampalataya, dederetsuhin ko na kayo. Kung sino ang halos walang pambili ng gatas, ay siyang maraming anak. Kung sino pa ang mas nakaririwasa sa buhay, ay siya namang walang anak. May mga mag-asawa, ginagawang cottage industry ang panganganak. Sa Pilipinas noong araw ay pangkaraniwan ang malalaking pamilya. 5, 6, 8, 10, 12, 14, at may kilala pa akong mag-asawa, 16 ang kanilang naging anak. Kung kayo ay mamamasyal dito sa atin sa Pilipinas, mapapansin din natin na maraming bata sa kalsada ang nagkalat, palakad-lakad, patakbo-takbo, parang nagpapatintero, nasaan ang kanilang mga magulang. Bakit sila pinapayagan na magpakalat-kalat sa mga lansangan? Parang ang Pilipinas ay pabrika ng bata. Subalit ngayon naman, ang uso daw ay pakauntian ng anak. 1 anak, 2 anak, 3 anak. Mapagbiro ang tadhana. Kung sino ang walang maipakain, siya ang maraming anak. Kung sino ang nakakariwasa sa buhay, siya naman ang walang anak. Pero ngayon, hindi na yata uso ang paramihan ng anak. Mga kapatid, aminin man natin o hindi, may mga babaeng napakadaling magdalang tao, napakadaling magbuntis, napakadaling manganak. Meron din namang mga babaeng ginawa na ang lahat, uminom ng kung ano-anong tableta, nagpakonsulta sa magagaling na doktor, sumayaw sa ubando, tumawag kay Santa Clarang Pinong-Pino, subalit hindi pa rin sila magkaroon, hindi pa rin sila pagkalooban ng anak. Talagang malupit yata ang tadhana. Sabi ng isa kong kakilala na walang anak, okay lang yun, Father. Masaya naman kami kahit kaming mag-asawa lamang ang magkasama. Ang magkasama sa buhay at sa bahay ay tanging mag-asawa lamang. Sabi naman ng iba, ay Father, masaya ang maraming bata sa bahay. Nakakaalis ng stress, nakakaaliw, nakakawala ng pagod. Sabi ko naman, ay hindi ko alam yan sapagkat wala naman akong personal na karanasan. Mga kapatid, ang iba
Ang anak ay aso. Sa Amerika, sa iba't ibang bansang maririwasa at iba pang mayayamang bansa, may mga mag-asawa ang tanging tagapagmana ng kanilang kabuhayan ay aso. A-S-O, aso. Sabi ko, hay, buhay. Maraming anak, maraming biyaya. Yan ang ating paniniwala sa Pilipinas nung araw. Walang anak, hindi pinagpala. Ito rin ang paniniwala ng mga tao noong panahon ni Kristo. Childbearing is a blessing. Swerte. Childlessness is a punishment. It is a curse. Malas. Sa umagang ito, narinig natin ang pagsasalaysay tungkol sa isang mag-asawa, Zacarias at Elizabeth. Parehong malapit sa Diyos, parehong nabubuhay ng matuwid, parehong banal at paladasal. Subalit sila ay pareho ring matanda na. At hindi lamang iyon, si Elizabeth ay baog pa. Silang dalawa ay hindi pinagkalooban kahit isang anak. Ang tawag dito ay double incapacity. They are doubly incapacitated. Parehong matanda, the first incapacity, and the second incapacity is that the wife is barren. Sila ay hindi binigyan ng anak. Alam mo ninyo sa banal na tipan, lalong-lalo na sa lumang tipan, may mga iba pang halimbawa ng mga babae na walang anak o matagal bago nagkaroon ng anak. Halimbawa, kung nakinig kayo sa unang pagbasa, ito ay pagsasalaysay tungkol sa isang ina na nagtagal bago binigyan ng anak. Maririnig natin ang mga kwento ni Sarah, ni Rebecca, ni Hannah, ni Raquel, ang ina ni Samson. Lahat sila ay mga baog at hindi sila pinagkalooban ng anak. Ngayon, sa madaling salita, to make the long story short, may isang anghel na bumisita kay Zacarias. Ang anghel na ito ay may dalang mabuting balita. Ang anghel ay isang makalangit na bisita. At tuwing dumarating ang anghel, ang una niyang ginagawa ay ang tawagin ang pangalan ng kanyang dinadalaw. Kahapon, mapapansin ninyo, ay tinawag ng anghel na si Gabriel ang pangalan ni San Jose. At ang sabi niya, Jose, Jose, natutulog si Jose. At sa kanyang panaginip, nagpakita ang isang anghel, Jose, Jose, huwag kang matakot. Ganon din ang kanyang sinabi ngayong umagang ito sa ating ebanghelyo kay Zacarias, 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 huwag kang matakot. At bukas, siya naman ay dadalaw sa mahal na Birheng Maria, Maria, huwag kang matakot. Kung inyong titingnan, ang pinakabisi, pinakaabalang anghel ngayong panahon ng Pasko ay walang iba kundi si Gabriel. Kahit saan siya ay naroroon, marami siyang dinadalaw, marami siyang kinakausap. Kahapon, si San Jose. Ngayon, Zacarias. Bukas, ang mahal na Birhen. Siguro ay pagod na ang banal na anghel na si Gabriel. Ngayon nga pala, nasabi ko na ba sa inyo ang tatlong katangian ng isang anghel? Gusto ba ninyong malaman? What are the qualifications of an angel? Can we describe what an angel is? Ano ang tatlong katangian ng isang anghel? Makinig. Nakuha ko ito sa teacher namin, matagal ng panahon. Ito ay may halong biro, wag naman kayong magagalit. Number 1, ang anghel ay lalaki. Sabi ng teacher namin, may nakita ba kayong anghel na babae? Tingnan ninyo ang kanilang mga pangalan. Gabriel, Rafael, at sino pa yung isa?
Michael. Gabriel, Rafael, Michael. Wala namang pangalan ng babae sa anghel. Sabi niya, ang unang katangian ng anghel ay lalaki. Pangalawa, naku, nagtampo dito yung mga kaibigan kong babae. Bakit daw sila minamaliit at wala daw anghel na babae? Bakit daw pag mga may drama-drama, ang anghel ay kung minsan ay babae? Pero tingnan ninyo, yung mga anghel, ewan ko kung may anghel sa simbahang ito, sila ay mga lalaki. Number 2, ang anghel ay bata. Nakakita na ba kayo ng anghel na matanda? Hindi pwedeng matanda eh. Paano yan? Busy yan, lipad yan ang lipad kung saan-saan. Kung yan ay matanda, ay ang pakpak niyan, mababali na agad. Hindi yan makakarating sa kanyang pupuntahan, mapapagod na agad yan. Kaya nga't ang anghel ay bata. Lalaki, bata. Ano ang pangatlo? Ang ikatlong katangian ng anghel, ang anghel ay pogi. Dapat pogi. Kung ang anghel ay hindi pogi, yung kanyang pagpapakitaan ay baka matakot at himatayin at lalong masindak at magtumakbo at hindi maniwala sa kanya. Kaya nga't ito ang tatlong mga katangian ng isang anghel: lalaki, bata, at pogi. Ganun pa man, totoo man ito o hindi, nung dumating ang anghel na si Gabriel kay Zacarias, ang kanyang tanging sinabi ay ito, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Dininig ng Diyos ang iyong dasal. Hindi makapaniwala si Zacarias sapagkat napakatagal na nilang humihingi ng anak. Napakatagal na nilang naghihintay. Hindi siya makapaniwala na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Sa madakatuwid, sa madaling salita, nagdalang tao si Elizabeth. Alam naman natin siya'y matanda na. Hindi siya lumalabas ng bahay. Ay bakit hindi nalabas ng bahay? Ay baka pagtawanan ng mga kapitbahay. Ay sasabihin nila, ano ba naman itong lola na ito? Kung kailan naging lola, saka nagdalang tao. Ilang buwan din siyang hindi lumalabas at kahit na si Zacarias ay hindi rin lumalabas. Bakit? Baka sabihin ng mga kapitbahay, sabihin ng mga tao, ano ba naman itong matandang huklubang ito? Kung kailan pa tumanda ay saka pa nagdalang tao ang asawa. Sa mga tuwid, iniiwasan nila na sila ay kutyain ng publiko. Iniiwasan nila na sila'y pagtawanan ng mga tao sapagkat ang isang babae na baog at ang isang mag-asawang matanda na dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Mga kapatid, ang pinakamagandang balita, ang pinakamagandang regalo at alaala, ang pinakamagandang handog na natanggap ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth ang ating narinig sa umagang ito. Dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Maniwala kayo, dinidinig din ng Diyos ang ating panalangin. Kung minsan nga lamang, nagtatagal ang sagot ng Diyos. At kung minsan din ay ang sagot ng Diyos ay iba sa ating kagustuhan. Sana araw-araw mayroon tayong personal na intensyon sa ating misa. Araw-araw meron din akong intensyon, mayroon akong ipinagdadasal. Sana araw-araw ngayong simbang gabi, mayroon din kayong ipinagdarasal sapagkat naniniwala tayo na dinidinig ng Diyos ang lahat ng ating panalangin. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang sabay-sabayang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa Kanyang takdang panahon. Ang ating sagot, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Maging tunay na instrumento nawa ng biyaya ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng pagbaling at pagtulong sa mga mahihirap at kapuspalad. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pukawin nawa ng Diyos ang puso ng mga namamahala sa ating bayan upang maging totoo at bukas palad sila sa kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Gabayan nawang mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalaan mo kami. Salubungin nawa ng Diyos kasama ng Kanyang mga anghel ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at maging tapat kami lagi sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Come, all ye faithful, joyful and triumphant.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana, itong aming abang nakayanan, magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat. Ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya, ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nanalangin lubos makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Nang matapos naman ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito tuwing maaalaala ninyo ako. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, inagsa
saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay namin ang tinapay ng buhay, ang kalis ng kaligtasan. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang liwanag na simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Onesto na aming Obispo. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay, umaasang sila ay muling mabubuhay at ang lahat ng mga yumao. Kaawaan mo kami at pagindapatin na makasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng papuri at parangal ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Dahil tayo ay nananalig na lahat ng ating panalangin ay dinidinig ng Diyos, sabay-sabay tayo ngayong tumawag sa Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ipagadya sa lahat ng masama. Ilayo kami sa lahat ng kapahamakan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Jesus na aming kapatid at tagapagligtas. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sinabi mo sa iyong mga alagad, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayan mo ang aming pananampalataya, hindi pagkakasala. Bigyan mo kami ng kapayapaan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at tunay na diwa ng Pasko ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Sinabi ng anghel kay Zacarias, Zacarias, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Diyos na dumirinig sa lahat ng ating panalangin. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Magsiupo ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po lamang ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nanahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Silent night.
sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa banal na piging na nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinag-ugnay niya kami, O Ama, sa iyo, at sa kanyang pagbalik sa iyo, dala niya ang aming pagkatao at pagsamo.
Dinggin mo, O Ama, ang mga panalangin na aming inilalaan sa iyo, naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina ng iyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, at naway maging kaaya-aya sa iyo. Ipagkaloob mo, O maawaing Ama, ang mga ito, kung ito'y naaayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, ang banal na salita na naging tao. Amen. Amen. Magsiupo po para sa ilang patalastas. In adherence to IATF guidelines to shorten the celebration of Masses, there will be no reading of names to give way to the highlights in the liturgy. The Mass intentions of our Simbang Gabi and Misa de Gallo shall be flashed and recorded in our book of prayers. Our Christmas Eve Mass or Misa de Gallo on December 24 is at 8 p.m., which is open to the public and live stream, while our 10 p.m. will only be viewed online. Our liturgical activities are live streamed and open to the public in accordance to the IATF guidelines. For those who wish to physically attend our Masses in open air, the shrine has set up a TV wall in our parking area for your convenience. Our Shrine 2021 calendar and Tala ng Pasko ngayong #Pascovid are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree and will be blessed these stars in every Mass. Support our social services and development ministry in their project to help indigenous farmers and indigent families by buying their black rice products outside the shrine. Journey with us this Pascovid while we invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search Shrine of Jesus, the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. Thank you. Magsitayo po. Mayroon din akong upo muna kayo, sandali lamang. Mayroon akong isang mahalagang panawagan. Nais kong manawagan rin at humingi ng tulong sa ngalan ng Christ the King Seminary at ng ating mga seminarista, humingi at lumapit sa inyong mabubuting puso at damdamin. Sa inyong harapan ay ipinakikita ang aming bank details sa telebisyon at sa computer monitor. Ang aming bank details sa BDO, account name, account number, at saka sa GCash. Ang GCash number, nariyan din sa inyong harapan ang aming email address at kung nais ninyong makipag-ugnayan sa amin. Harinawang bigyan natin kahit kaunting handog ang mga seminarista natin dito sa Christ the King sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong munting alaala na maaari ninyong ipadala sa BDO at sa GCash. Marami pong salamat sa inyong tulong, sa inyong mabubuting kalooban, lalong-lalo na ngayong mga panahon ng Pasko. At maligayang araw, maligayang Pasko rin sa inyong lahat. Magsitayo tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hari ng mundo, Misa de Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at
pagmisa, Paskong dakilang araw. May the Holy Triune God live in our hearts. In the hearts of all people, Saint Arnold Janssen, pray for us. Saint Joseph Freinademetz, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.